Hindi nagpakita ng pagmamagaling ang dalaga at tahasang tinanong kung sino ang lalaki, dahil ayon sa kanya, tanging ang babae lang ang may karapatang manatili roon. Ipinataboy niya ito kaagad. Ipinaliwanag ng ina na ang ginoong ito ay tinatawag na kapatid ng yumaong asawa, kaya siya ang tiyuhin ng dalaga. Pinakiusapan niya ang anak na magpakabait. Nahihiya ang dalaga sa narinig. Nagpakilala siya bilang ilan. Nagpakilala rin ng iskolar at humingi ng paumanhin. Binanggit na nagsisisi siya sa pagdating ng walang abiso. Gayunpaman, sinabi ng babae na huwag nang maging masyadong magalang at inanyayahan ang kanyang anak na umupo. Tumahimik ang dalaga at umupo. Pagkatapos ay tinanong ng ina kung ano ang iniwan ng kanyang yumaong asawa. Sumagot ang lalaki na tila walang espesyal, ngunit may isang bagay siyang nakuha mula rito. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Nang ipakita niya ito sa babae, namangha ito. Pati na rin ang dalaga ay napansin ito. Bagaman ayaw niyang ipakita ang kanyang pagdududa, napahiya siyang magtanong. Humiling siya na ibalik ang singsing. Humingi ng paumanhin ng batang may-ari at sinabi na ito ang tanging alaala mula sa kanyang ama, kaya't pinahahalagahan niya ito at hindi niya maaaring ibalik. Gayunpaman, nagpasalamat siya sa kanila sa pagpapahintulot na manatili siya ng gabing iyon. Naiwanang mag-isa ang mga babae upang pag-usapan ang lahat ng ito. Pagkatapos, humarap ang ina sa kanyang anak. Tinanong niya kung may nais bang pag-usapan ng dalaga, ngunit tumanggi ito. Hindi niya naiintindihan kung sino ang lalaki at kung bakit siya dumating dito na may singsing ng kanyang ama. Dahil ang singsing na yon ay dapat ibigay sa lalaking magiging kasintahan niya, alam din niya yon. Dapat na ang lalaking yon ang narito, ngunit hindi niya nauunawaan kung bakit narito ang lalaking ito. Naiintindihan ng kanyang ina kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit hindi ba siya masyadong mabilis na humuhusga? Bukod dito, hindi pa siya nag-propose sa kanya. Tumayo ang dalaga at sinabi sa kanyang ina na kapag ang lalaking ito ay nagnanais na pakasalan siya, agad niyang ibibigay ang kanyang sarili dito. Nagpatuloy pa siya sa pagtatanong kung talagang ganito rin ang naramdaman ng kanyang ama at kung paano nila kailanman papayagan ang sinumang umiiwas sa kanila sa lahat ng mga taon na ito na magpas siya sa kanyang kapalaran. Matinding tumutol siya dito. Bukod dito, patay na ang kanyang ama at wala na siyang obligasyon na sundin ang kanyang mga utos. Gayunpaman, hindi pumayag ang kanyang ina na sabihin ito at iginiit na tunay na mahal sila ng kanyang ama. Sinabi ng ina na dapat mag-isip bago magsalita, ngunit ang dalaga ay nasa sakit, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Dahil dito, tumalikod ang dalaga at tumakbo palayo. Nahihiya ang ina sa pag-uugali ng kanyang anak, ngunit hindi niya maawat ito. Tumakbo siya palabas, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Ang hanggal na iskolar na yun ay tila nabigo sa isang pagsusulit ng imperial. Mas masahol pa, wala siyang kahihiyan, dahil sa tingin niya ay masyado siyang mayabang. Naisip niya na lahat ng ito ay dahil sa kanyang ama. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya sana nasabi ang anumang masama sa kanyang ina. Ngunit ngayon, pagbalik niya sa kanyang silid, lumapit siya sa kahon. Walang inisip na iba, umakyat siya sa upuan, at tiningnan ang parehong bagay sa loob ng kahon. Inabot niya ito upang buksan, inilapag ito sa mesa, at sinimulang maingat na suriin ang mga nilalaman. Nang makita niya ang bagay na yon, bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Mayroon siyang isang scroll na naglalaman ng isang napakahalagang bagay para sa kanya. Malalim siyang nag-isip at naalala kung anong klaseng bagay yun. Alam ng kanyang ama kung gaano siya kasasaya na matanggap ang singsing mula sa kanya. Akala niya noon, hahanapan siya ng ama ng mabuting mapapangasawa. Bata pa siya at inosente, sabik na sabik sa pagbabalik ng kanyang ama. Sinikap niyang kalimutan ito upang magsimula ng bagong buhay, ngunit iniwan siya ng ama sa mundong ito dahil sa nangyari sa pagitan nila. Kinabukasan, sa parehong lugar, napagtanto ng ina na marahil hindi alam ni Master On ang layunin ng singsing. Ano kaya ang gagawin ni Lady Yan? Ngunit hindi niya hahayaang ang lalaking ito ang magpasya ng kanyang kapalaran. Hiniling din niya sa kanyang ina na huwag makialam sa kanyang personal na buhay, dahil siya na mismo ang mag-aayos nito. Tumugon lamang ng tahimik ang ina sa kanyang sinabi. Di nagtagal, dumating na ang matagal ng hinihintay na host. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging huli at nagtanong kung kumusta ang kanilang tulog. Agad namang sinabi ni Madam Yan na huli siyang dumating at wala man lang siyang alam tungkol sa layunin ng singsing. Tinanong niya kung hindi ba siya nahihiya na tawagin ang sarili niyang iskolar kung hindi man lang siya makakarating sa tamang oras. Medyo bastos ang tanong na yon. Nagdahilan ang host, sinabing natulog siya ng matagal dahil sa matinding pagod mula sa biyahe.
Akala niya mas magiging masigla siya pagkatapos ng kanyang pagsasanay sa espada. Pagkatapos nito, inanyayahan siya ng kanyang ina na umupo, na ikinatuwa naman niya. Di nagtagal, naghapunan sila at nagsimula ng gawin ng batang master ang kanyang mga gawain. Pinag-isipan niya ang buong sitwasyon habang sinusundan siya ng isang babae. Tinanong siya ng babae kung naliligaw ba siya dahil mukha siyang hindi makita ang kusina. Habang tumitingin-tingin, tinawag ng lalaki ang babae na pamangkin niya, ngunit pinagbabawalan siya ng babae na gawin iyon. Hindi siya naniniwalang tiyo niya ang batang master. Humingi ng paumanhin ng batang master, ngunit naisip na baka hindi sanay ang babae na tawagin siyang pamangkin ng isang kaedad niya. Gayunpaman, nagsimula na namang sumigaw ang babae, ayaw niyang tawagin siyang nuna. Tinanong ng batang master kung ano na ang dapat niyang itawag sa babae. Hindi maintindihan ng babae kung bakit napaka-pormal ng kilos ng batang master sa lahat ng bagay. Sa kanyang pagkukulit, sigurado siyang alam ng batang master ang layunin ng singsing. Tumalikod ang babae at sinabing tawagin na lang siyang miss, ngunit mas mabuti pang huwag na lang siyang kausapin. Pumayag ang iskolar sa kahilingang ito. Lahat ng may kinalaman sa iskolar ay nakakainis para sa babae, pero nagdesisyon siyang titiisin ito ng ilang araw pa. Tinanong niya kung saan papunta ang batang master. Nais lamang ng batang master na malaman kung may magagawa ba siya upang makatulong. Napaisip ang babae sandali at nag-alok ng patawa, sinabing putulin na lang ng batang master ang mga puno. Alam niyang madumi at mahirap ang trabahong yun, at tiyak na hindi ito magagawa ng isang iskolar. Ngunit kahit hindi pa ito nagagawa ng batang master, naniniwala siyang kakayanin niya. Nangako siyang gagawin ng makakaya niya at nagsimula sa gawain. Akala ng babae na ang tanging kaya ng iskolar ay magbasa ng libro at hindi niya magagawa ang trabaho ng pagpuputol ng puno. Gusto niyang makita ang paghihirap ng batang master. Ngunit para sa batang master, cute ang ugali ng babae at tinitingnan niya ito bilang isang nakababatang kapatid. Nagpalit ng damit ang batang master, kumuha ng matalim na espada, at humarap sa isang napakalaking hardin. Hindi nakapagtatakang hindi pinutol ni na Miss Yen at ng kanyang manugang ang mga puno. Nagsimula siyang magtrabaho, at ang unang hiwa ay naging madali. Parang mas madali pa ang trabaho kaysa sa inaasahan. Ngunit delikado ang mga sanga na naputol, kaya't kailangan niyang mag-ingat sa mga tumutukod na bahagi. Ngayon, kailangan na niyang putulin ang bahagi ng puno. Buong lakas niyang pinukpok ang espada upang maputol ang dulo. Ngunit sa halip na puno, aksidenteng natama ng espada ang gate at naputol ito sa dalawa. Habang tinitingnan ang espada, napagtanto niyang may mali. Habang hawak niya ang espada, napagtanto niyang totoong espada ito at hindi basta-basta maaaring iwas-iwas ng walang ingat. Itinuon ng iskolar ang lahat ng kanyang lakas sa espada, naghahanda para sa isang seryosong hampas. Aktibo ang kanyang aura, naglalabas ng hindi kapani-paniwalang enerhiya. Sa labis na katumpakan at kasanayan, sinimulan niyang putulin ang mga sanga, sinusubukang kontrolin ang kanyang lakas. Napaka-fluid ng kanyang mga galaw, na para bang simpleng aksyon lamang ito, ngunit bawat hampas ay tiyak. Gayunpaman, napakabagal ng proseso at kinailangan niyang mag-concentrate sa bawat putol, kaya tumatagal ito ng matagal. Bigla siyang nakarinig ng tawa mula sa mga halaman at napagtanto niyang may nanunood sa kanya. Hindi siya lumingon dahil wala siyang nakikitang tao, ngunit parang naging mas sensitibo siya sa kanyang paligid nitong mga nakaraang araw. Binaling niya ang kanyang pansin sa puno. Bawat sanga ay iba sa isa't isa, kaya kailangan niyang putulin ang mga ito ng paisa-isa. Ngunit katulad ng tamang paraan ng pagpapatakbo ng karawahe at paghahati ng mga hayop, tiyak na may tamang paraan din ng pagputol ng mga puno. Kailangang maintindihan niya kung paano magtrabaho, hindi lamang sa isang sanga, kundi sa kanilang lahat. Muli niyang kinuha ang kanyang espada at nagsimulang magtrabaho ulit. Marami pa siyang gawain na tatapusin. Dumating ang isang babae upang tanungin kung kamusta ang iskolar. At laking gulat niya na nagtatrabaho ito mula umaga hanggang tanghali at hindi pa natatapos linisin ang hardin. Inutusan niya ang isang taga-silbi na patigilin ang iskolar. Sa isipan ng babae, iniisip niya na isang hanggal ang iskolar, dahil kahit ang isang bihasang hardinero ay hindi tatanggapin ang ganitong klaseng trabaho. Kung hindi siya magtagumpay dito, dapat na siyang sumuko. Bakit siya nagpapatuloy pa kung masasaktan lang siya? Kapag nangyari yon, magiging masama ang kalagayan niya. At siya pa ang mapagbibintangang magnanakaw. Hindi nagtagal, lumitaw na ang batang master. Agad na nagreklamo ang babae, sinasabing hiniling niyang pumunta ito bago magtanghali,
ngunit hindi siya sumusunod sa oras. Humingi ng paumanhin ng batang master, ipinaliwanag na mas naging kawili-wili ang pagputol ng mga puno kaysa sa inaakala niya, at hindi niya namalayang lumipas ang oras. Ngunit halata sa mukha ng batang master na pagod na siya, bagaman hindi sigurado ang babae kung talagang nagtatrabaho siya o nagtatambay lang. Nang tanungin niya kung gaano karami pa ang natitirang gawain, sinabi ng batang master na marahil matatapos siya bago magtanghali, ngunit tila mayroon pa siyang kalahating araw ng trabaho. Sa kung anong dahilan, nagalit ang babae dahil parang wala siyang nagawa buong oras na yun. Maya-maya, pinutol ng isang taga-silbi ang kanilang pag-uusap. Humingi ng paumanhin ng taga-silbi sa pagkaantala at tinanong ng babae kung gaano katagal pa ang kailangan para matapos ang trabaho sa hardin. Sinabi ng tagapayo na hindi na gaanong marami ang natitirang trabaho sa hardin. Siyempre, ilang araw pa bago maalis ang lahat ng mga naputol na sanga, ngunit halos tapos na ang pagpuputol ng mga puno. Nagdesisyon ang batang miss na tingnan ang hardin para sa kanyang sarili dahil hindi siya makapaniwala. Nang makita niya ang resulta ng trabaho, hindi niya maisip kung gaano karaming pagsisikap ang inilagay dito. Ginawa niya ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang oras. Maayos na naputol ang mga sanga at hindi siya makapani walang gawa yun ng isang hanggal na iskolar. Inisip niya na marahil hindi talaga ito isang imperial na iskolar, kundi isang hardinero ng korte. May kakaiba sa sitwasyon na ito, ngunit nagsimula na silang kumain ng tanghalian. Napaka-fascinated ng batang master sa pagpuputol ng puno na hindi niya napansin kung gaano nakagiliw-giliw para sa kanya ang aktibidad na ito. Pakiramdam niya, ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa White Tiger Sword Art Training. Napansin din niya ang kakaibang pakiramdam, para bang nararamdaman niya ang pinakamaliit na pagkakaiba sa tuwing pinuputol niya ang mga sanga. Ang kanyang trabaho ay sumasalamin sa kanyang emosyonal na estado, ngunit hindi yun sapat para sa kanya. Nang siya ay busog na, nagdesisyon siyang umalis. Nang tanungin ng dalagang si Miss Yen kung saan siya pupunta, sinabi niyang babalik siya sa hardin dahil may kaunting trabaho pa na natitira. Gayunpaman, hiniling ni Miss Yen na kalimutan na muna ang hardin at iminungkahi na maglakad-lakad silang dalawa. Hindi tumutol ang batang master at sumang-ayon siyang sumama sa paglalakad. Naglakad sila sa isang magandang daan at tahimik na naglakad ng ilang sandali. Naramdaman ng iskolar na bagamat tila mapayapa ang paglalakad, naging mas mapanganib na ang mga panahon, kaya't dinala niya ang kanyang kahoy na espada. Gayunpaman, sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili, iniisip na hindi naman siya siguradong minalas para makasalubong ng mga bandido sa daan. Si Miss Yen ay napakaganda sa kanyang kasuutan, at parang may kakaibang koneksyon sa pagitan nila, na parang sila'y magkapatid. Naramdaman niya na parang tunay na kapatid na ang turing niya kay Miss Yen. Tinanong niya si Miss Yen kung pagod na ba ito. Dahil marami na silang napagdaanan. Napansin niyang malayo pa ang kanilang lalakbayin at nagdududa kung nais ni Miss Yen na madumihan ang kanyang damit. Iminungkahi niya na mas mabuting magdaang na lang sila ng karwahe. Tiningnan siya ni Miss Yen na para bang tinuturing siyang piraso ng karne, tulad ng inaasahan niya sa isang taong nakatira sa palasyo at lubos na nawala ng koneksyon sa mas mahihirap na tao. Paano siya makakagastos ng ganoon kadali? Hindi siya sumigaw kay Anhan, ngunit tahimik siyang lumakad ng mas mabilis. Naisip ng iskolar na naging masyado siyang walang ingat at naalala na dapat niyang inisip ang kalagayang pinansyal ni Miss Yen. Ngunit kahit na ganoon, nagtaka siya kung bakit ang tapat at masipag na pamilya ni Hang ay kailangang dumaan sa mga hirap. Iniisip niya kung umiiral ba talaga ang katarungan. Nang mauna ng ilang hakbang si Miss Yen, huminto ito at sarkastikong tinanong kung bakit napakabagal ng iskolar. Biro niya, baka siya pa ang magbubuhat sa kanya. Ngumiti lamang ang iskolar at sinabing kaya naman niyang maglakad mag-isa. Di nagtagal, narating nila ang Yuan Tower, isang napakagandang at mataas na gusali. Nakakamangha ang laki nito, at may tanaw mula sa itaas ng malalim na lawa ng Dungan, na tila hinahati ang langit at lupa. Isang kamanghamanghang tanawin, ngunit bigla, napansin ni Miss Yen ang isang kakilala. Kumaway ito at tinawag siya. Nagtanong ang batang iskolar kung sino ito, at sinagot ni Miss Yen na ito ang kanyang magiging asawa. Nagulat ang iskolar sa kanyang narinig. Alam ni Miss Yen na maaaring masakit ito, ngunit naisip niyang kailangan ng tapusin ang kalituhan. Inasahan niyang malungkot ang iskolar, ngunit hindi ito nangyari. Lumapit ang batang master at sinabi niyang masaya siyang makilala ang lalaki dahil magiging manugang niya ito. Ngunit tila hindi ito naintindihan ng binata. Ipinaliwanag ng batang master na siya si Anhan,
ang pinangalanang kapatid ng ama ni Miss Yen, at ikinagalak niyang makilala ito. Nagulat si Yenan at tinanong si Miss Yen kung bakit hindi niya sinabi na isang mahalagang bisita ang darating. Naramdaman ni Miss Yen na mayroong hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila, ngunit tila hindi napansin ng batang master na may kakaiba. Tila natuwa pa ito na naglakbay sila ng malayo upang magkita. Habang naguguluhan si Miss Yen sa nangyayari, napagtanto niyang tama ang kanyang ina, talagang hindi nauunawaan ng batang master ang kahalagahan ng singsing. Samantala, hiniling ni Yena na maging mas simple ang pakikitungo dahil nakakaramdam na siya ng kaunting kaba. Ngunit agad naman silang nagkasundo. Sinimulan ng mag-alinlangan si Miss Yen kung bakit tila pabirong kumikilos ang iskolar sa kabila ng alam niyang layunin ng singsing. Kaya't nagpasya siyang sabihin na oras na para umalis. Ngunit ang kanyang kasintahan ay nais pang manatili at makipag-inuman kasama ang batang iskolar. Biniro ng iskolar na tila nalilito si Miss Yen. Ipinaliwanag ng kasintahan ito na sinabi yun ng siyentipiko dahil hindi pa nito lubos na kilala si Miss Yen. Bagamat siya'y mukhang maislan, isa siyang masiglang babae. Dagdag pa ng kasintahan, mahal na mahal niya si Miss Yen. Matapos marinig ito, nag-walk out si Miss Yen na may halong pagkadismaya. Iniwan ang dalawang lalaki na naguguluhan habang nakatingin sa kanyang nagtatampong mukha. Iminungkahi ng kasintahan na pumunta sila sa isang magandang restoran na malapit lang. Samantala, si Miss Yen ay naglalakad pa rin, may nakapipiko na ekspresyon sa mukha, hindi niya maintindihan kung bakit, kahit hindi alam ng iskolar ang tunay na layunin ng singsing, ay tila tumatanggi pa rin ito. Marahil ay iniisip ng iskolar na ang kanyang kasintahan ay isang ordinaryong tao na hindi sapat nakapantay ng inisip ng kanyang ama para sa kanya. Lubos itong ikinababahala ni Miss Yen at hindi niya maunawaan ang mga aksyon ng iskolar. Nang sumapit ang gabi, naglalakad ang batang iskolar sa magagandang hagdan, hindi niya maalis sa isipan kung bakit tila balisa at walang kasiguruhan si Miss Yen sa tuwing magkasama sila. Sa kanilang huling pagkikita kasama ang kasintahan ni Miss Yen, isiniwalat ng lalaki na ang dalaga ay napaka-proud at ang kanilang pamilya ay medyo mayaman. Gusto niyang tulungan si Miss Yen, ngunit alam niyang baka iwan siya nito kung mag-alok siya ng tulong. Naiintindihan ng iskolar na si Miss Yen ay marahil nararamdaman na ang tanging sumusuporta sa kanya pagkatapos ng kasal ay ang kanyang ina, at hindi niya matanggap ang tulong mula sa kasintahan, kahit na nais nitong tumulong. Ngayon, si Miss Yen na mismo ang tumutulong sa kanyang pamilya, isang pambihirang tao. Masaya ang batang master nang tinanggap niya ang alok na pakasalan siya, ngunit ang problema ay hindi kayang pandohan ng pamilya ni Miss Yen ang dowry. Kaya't hiniling ng dalaga na maghintay muna ang kasintahan hanggang makapag-ipon siya ng sapat para sa dowry. Bagamat nais ng kasintahan na magpakasal na sila agad, hiniling ni Miss Yen na maghintay muna ito. Naramdaman ng lalaki ang kawalan ng kakayahan dahil hindi siya makagawa ng paraan, kaya't napaiyak ito. Naisip ng iskolar, kaya bang protektahan ng isang tao ang kanyang mahal sa buhay gamit ang pera at kapangyarihan? Mayroon bang loika dito kung nagdudulot ito ng sobrang hirap? Kahit gaano pa siya magbuntong hininga, hindi niya maalis ang pakiramdam ng pagkasakal. Lumapit siya sa hagdan at sa puno, at hindi na niya napigilan ang sarili. Kung hindi siya magsisimulang iwas-iwas ang kanyang espada, siguradong sasabog siya sa damdamin. Sa kabilang banda, ang anak ng isa sa mga mangangalakal ay pumunta sa magandang lawa kasama ang kanyang mga bantay. Matagal na niyang hindi nakikita ang ganitong tanawin, kasama ng mga tanod, at nais niyang mas ulit pa ang ganda ng kalikasan. Matapos masulyapan ang ganda ng paligid, bumalik na siya, dumadaan sa landas. Biglang nakaramdam ang mga sundalo ng kakaiba. Nakadinig sila ng tunog ng espada o isang bagay na kahalintulad na nagpabahala sa kanila. Agad silang nagposisyon para protektahan ang dalaga. Hindi nila tuwirang masagot ang tanong ng dalaga tungkol sa kanilang napansin. Ang tanging sinabi nila ay nakakita sila ng isang maliwanag na liwanag mula sa kagubatan. Nakaramdam ng kaunting pagkahiya ang dalaga at napagtanto niyang may kakaiba nga rito. Lumayo siya sa kanyang mga bantay at nagtungo patungo sa pinanggalingan ng enerhiya, gusto niyang makita ito mismo. Bagamat nararamdaman ng mga sundalo ang panganib, hindi ibig sabihin na ganoon lang kasimple ang lahat. Kung gusto siyang patayin ng isang kalaban na ganito ang antas, matagal na silang patay. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy ang mga sundalo sa pagbabantay, hindi pinahihintulutan ng dalaga na malagay sa panganib. Ngunit iniutos ng dalaga na tumahimik sila, at pinagbawalan silang sundan siya.